magsimula na tayo. So, gagawa muna tayo ng SCI, no? Siyempre, una, yung name of the business, no? Gonzales Cosmetic Products. Turn on. Cosmetic Products ay yung name of financial statement, which is una, di ba, ay statement of comprehensive income. Pagkatapos po niyan ay yung kung ano mong matcha na sabihin natin for the period ended or for the month ended. Tapos in this case walang given, so gawin natin ganito muna. Yan. So automatically yan kung lalagay nyo kung monthly man yan, kunyari October 30, September 30, ganun po yun. So yan muna yung natin always yan. So yung components na, proceed na tayo sa components. So tingnan natin yung sabi, yung financial information ng Gonzales Cosmetic Products sa the following. Si Gonzales daw ay may initial capital ng July 1. So dito matadetermine na natin na pinaprepare natin to ng July 30. Let's assume na July 30 ang reporting period. July, I think May 31 yan, no? 31, 2020. Month ended July 31, 2020. Meron ba tayong dyan? Okay, wala tayong no? Okay, para mas mabilis na lang, no? Gawin na lang natin yung natural form. Natural form. So, which is gross sales. So, magkano pong gross sales natin? 225. Ito, 25. Next is yung LLS natin, which is yung operating and other expenses. Operating and other expenses, no? So, ilagay natin yung mga yayanan natin. So, meron tayo sa selling. Selling expenses. Administrative expenses. Okay, maya na natin deduct yung income taxes. Mamaya makikita nyo yung component niyan. Saan natin lalagay talaga appropriate na nilalagay yung income taxes. So yung finance cost po, example po nyo yung interest expense. Yun po yung mga expenses during ng paghiram nyo po ng pera. Mga ganun. Paghiram ng pera sa bangko. Diyan po applicable dun. Galay natin. Okay, tapos
yung mga corresponding amount, no? Sa selling, meron tayo 20K. Sa administrative, 25,500. Sa finance cost, 20,000. Natin na para distinguish natin. So next, after none, i-total natin. Total expenses. I-add lang natin po ito. So, 65,500. So, meron tayong net income. Net income before tax. So, dyan po natin lalagay yun. Net income before tax. So, 25 minus ito. So, meron tayong ilalagay dito na dito na which is yung income tax. Income tax expense. Income tax expense. Which is magkano daw nakalagay doon? Ayun, 20,000. Then, magpo-proceed na tayo sa net income after tax. Net income after tax. So, yan na po yung natin. Statement of comprehensive income ni Gonzales Cosmetic Products, no? So, proceed na tayo sa statement of changes in equity. Ayan, okay, inayos ko lang. So, next. So, dito tayo sa baba. So, pwede natin copy ito, no? So, ito palitan natin ng statement of changes. Ayan po. Statement of changes in equity. So, ang first component natin, yung capital ni
Gonzales, no? Capital de July 1, 2020. July 2020. Tapos yung mga i-add po natin, kagaya po ng additional investment. Additional investment. Tapos po yung net income. Net income, after po niya na proceed po tayo sa subtotal. Subtotal. Next is less po natin yung Jales with withdrawals. So dito po, ano po yan? Gonzales. Tapos yung ending capital. So, isa-isahin po natin ilagay. So, base po dito sa problem. Dito tinukoy lang, sabi, 100,000 daw ay saka, kaya in form of cash, tapos yung 130K is worth of store supplies daw and equipment. So, yung pagsasamahin lang po natin. So, bali 230K. Tapos 300K yung ano yun. 330. Tapos yung net income po niya, which is ito. Always, huwag kakalimutan po yung double rule. No? Ito, double rule natin yan. So, pag-add po natin ito, saka ito. Sililes po natin yung withdrawals niya. So, 30K na. So, ito na po yung